Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya ay umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, ginugunita natin ang kalinis-linisang puso ni Maria. At ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay naglalarawan kung ano ba ang ibig sabihin ng malinis na puso at kung ano ang klaseng puso mayroon ang mahal na ina. Sabihin nyo nga, malinis na puso. Pag sinabing malinis, walang bahid. Kahit katiting, kahit tuldok, walang bahid. At ganyan ang puso ng mahal na ina, kailanman hindi nagkasala, bagamat sinubok. Hindi nagkasala, bagamat sinubok. May 3 katangian ang puso ng mahal na ina na magandang matutunan natin, no? Kahit katiting, no? Iyon naman baliktad, no? Tayo naman matuto kahit man lang katiting, no? Una, pusong nag-aalala. Sabihin nga po ninyo, nang malaman ni Maria na nawawala pala si Jesus, labis-labis ang kanyang pag-alala. Pero teka muna, hindi ba't kapag sinabing alala, ano ang gumagana? Isip, hindi ba? Isip ang gumagana kapag sinabi nating alala. Hindi ganito
kapag ang isang tao ay mahal mo. Hindi isip ang gumagana kapag ikaw ay nag-aalala, kundi puso. Bakit puso? Kaya nga 'di ba, kapag ang isang ina ay nag-aalala, ano nangyayari? Kumakabog ang dibdib, 'di ba? Parang kinakabahan ka, no? Hindi lang isip ang gumagana, kundi matindi ang kabog ng dibdib, puso. Kasi nararamdaman ng puso ang iniisip. Laman ng puso ang nawawalay. Kaya't pag-alala, puso ang naaapektuhan. Kahapon, pinagdilayan natin ang kabanal-banalang puso ni Jesus. At tinanong ko kayo, paano kayo umibig? Gamit ang isip o gamit ang puso? Diba? Paano ba umibig ang tao? Isip o puso? No? Nasa inyo yan. Kanya-kanya yan. No? Pero pag sinabing ikaw ay nag-alala, hindi lang isip ang gumagana, kundi puso. Kumakabog ang dibdib. Pangalawang katangian ng puso ng mahal na ina ay pusong malasakit o pusong may malasakit. Pakisabi nga, inabot ng 3 araw bago natagpuan ng mag-asawang Maria at Jose ang kanilang anak na si Jesus. Hindi ko maisip kung ano ang nararamdaman ni Maria sa buong 3 araw na hinahanap nila si Jesus. Kayo ba? Naisip nyo? Ano kaya ang pakiramdam ng isang inang nawawala ng anak sa loob ng 3 araw? Hindi ko maisip. Pero bukod sa pag-alala o pag-aalala, malasakit ang pwedeng mangibabaw dahil hindi siya magtsatsagang maghanap kung hindi niya inaalala ang paghihirap na pwedeng maranasan ng kanyang anak habang ito ay nawawala. Malay naman ni Maria kung nasa mabuti palang kondisyon ang kanyang anak. Kung alam mong nasa mabuti, mag-aalala ka ba? Hindi. Kung alam mong nasa maayos, hindi ka makakaramdam ng malasakit. Kailan lang ba tayo nakakaramdam ng malasakit? Kapag hindi mo alam kung nasa ng iyong anak. Kapag nararamdaman mo na naghihirap ang iyong anak. Hindi lahat ng nanay ganyan. Yung iba, ang katwiran, babalik yan kapag nagutom. Mga nanay, hinahanap pa ba ninyo ang inyong mga anak kapag nawawala? O sanay na kami, Father. Lagi naman nasa kalye yan eh. Babalik yan pagka gutom na. Babalik yan kapag may kailangan. Hindi lahat ng nanay naghahanap. Yung ganyang nanay walang malasakit. Pero si Maria, hinanap hanggang matagpuan niya ang kanyang nawawalang anak dahil siya ay may malasakit. Gustong-gusto ko lagi yung salitang malasakit. Pinaliwanag ko to before, 'di ba? Yung salitang malasakit galing sa 2 salitang Tagalog, mala at sakit. Mala, parang. Mala anghel sa ganda, parang anghel sa ganda. Mala mansanas sa pula ang labi, parang mansanas ang kulay ng labi, 'di ba? Mala, parang sakit, yung pain. No? Yung pain, yung sakit na nararamdaman. At ganun yung naramdaman ng mahal na ina. Kapag ang tao ay nagmamalasakit, yung parang nararamdaman mo, yung nararamdaman na sakit ng tao. Diba? Kaya pag nakakita ka ng may sakit na nahihirapan, diba? Napapatulong ka kasi para kang nakaramdam ng kirot. Parang naramdaman mo yung nararamdaman niya kahit nakikita mo lang siya. Si Maria, nagkaroon ng malasakit kasi
naisip niya na maaring nahihirapan ang kanyang anak, umiiyak, nawawala, nagugutom, walang matulugan. Ganyan ang puso ng mahal na ina, pusong may malasakit. At pangatlong katangian ng puso ng mahal na ina, pusong mapagtimpi. Sabihin nga po ninyo, ano yung una? Pusong nag-aalala. Pangalawa, pusong may malasakit. At pangatlo, pusong mapagtimpi. Nang matagpuan ni Maria ang kanyang anak na nooy nasa templo kasama ng mga guro at nakikinig at nakikipagtanungan. Malamang, kung ibang nanay lang yan, malayo pa lang, binato na ng tsinelas. Di ba? Malamang, malayo pa lang, sumigaw na at nagmura. Mga nanay, ganyan ba kayo? Pag nakita nyo ang pasaway ninyong anak, no? Di ba? Talagang kukulo ang iyong loob. Mag-iinit ang iyong ulo. Pero si Maria, hindi man naunawaan ang katwiran ni Jesus na bakit siya kailangang hanapin. Di ba hindi nararapat lang naman si Jesus nasa bahay ng kanyang ama? Siguro, no? Sabi ni Jesus, nakalimutan mo na. No? Hindi ko tatay si Jose. Inampong ama lang ako ni Jose. Ang tunay kong ama ay ang Diyos. At dapat ako ay nasa bahay ng aking ama. Bakit mo ko hinahanap? Sige, gano'n naman, di ba? Pag mainit na ulo mo, kapag nasasaktan ka na, nag-alala ka, nagmalasakit ka, di ba? Hindi mo na maiisip yun. Ano lang ang nararamdaman mo? Yung laman ng puso. Pero hindi man nauunawaan ng mahal na ina ang katwiran ni Jesus, lahat ito iningatan niya sa kanyang puso. Tanging pusong may marunong magtimpi ang kayang itago ang galit at sakit na nararamdaman. Di ba pag ang tao nasasaktan, anong isip? Gumante. Anong isip? Lumaban. Kapag ang tao nagagalit, anong nasa isip? Di ba? Magkasala, makapanakit, makapagsalita. No? Ang hirap magtimpi. Lalo na kapag nag-uumapaw ang laman ng iyong puso. Nag-uumapaw ang laman ng isip. Pero ang mahal na ina, kahit na hindi nauunawaan ang nangyari, ang katwiran ni Jesus, iningatan niya. Hindi kinimkim, iningatan sa kanyang puso. Magkaiba yung kinimkim. No? Yung pag kinimkim mo, kahit kinikimkim mo yung galit mo, ang lumalabas sa'yo, galit pa din. Diba? Nagdadabog ka, diba? Ang lakas ng boses mo. No? Kasi kinikimkim mo. Galit ka. Kinikimkim mo lang. Pero yung nagtitimpi, yung iningatan, yung laman ng kanyang puso, yung iniingatan mong wag lumabas ang iyong inis. Iniingatan mong wag lumabas. Wag makita sa mukha mo ang iyong galit. Tanging ang pusong marunong magtimpi, ang kayang ingatan ang galit at sakit na nararamdaman. At ito ang klase ng puso ni Maria, mapagtimpi sa galit kahit sa sakit. Mga kapatid, ito ang tatlong katangian ng puso ng ating mahal na ina. Pusong nag-aalala, pusong may malasakit, at pusong mapagtimpi na tinatawag nating kalinis-linisang puso. Dahil kahit kailan, hindi ito nabahiran
ng kasalanan, gaano man kasakit ang kanyang pinagdaanan. Amen.